Purihin ng Diyos, isang magandang araw muli sa bawat isa. At tayo ngayon ay minsan pang tatalakay patungkol sa mga bagay na nakaugnay sa ating mga dinaranas sa ating kapanahunan. Tayo bahagi ng henerasyon na inabutan ng malawakan at ng mabilisang pagunlad. Kasama na dito ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng maraming kasiyahan at pakinabang. Gayunpaman, biglaan na nagkaroon ng pagbabago sa mga nagdaang kapanahunan dahil sa biglaang pagpigil sa mga bagay na dati nating ginagawa. At ang mga ating dating ginagawa ay nagkaroon ng mga limitasyon. Kahit wala tayong masyadong ginagawa, inaabutan tayo ngayon ng parabagang napakabilis na pagkapagod. Maraming mga tao ang mga dumaraan ng mga kalungkutan. Ang ilan ay nababagot, ang ilan ay nagagalit, ang ilan ay parang nawawalan ng pag-asa. It seems so unusual because we are a generation that has experienced so much freedom and a lot of enjoyment and benefits from the rush of progress, human inventions and innovations. But suddenly, almost the entire world we live in has been placed in a form of lockdown in one way or another. Without doing so much, it's running us down to almost exhaustion. Not only are we not able to do the things that we usually do and enjoy and get benefit from, but we are also prevented from doing what we have planned to do to further our lives and our experiences. We are even told that this would take a while, a very long time probably. We are limited by life's circumstances. Kaya nga ang katanungan ng marami ngayon, paano tayo mag-a-adjust? How can we ever adjust? Is there no way that things will become the way they used to be? So if not, is there any way to go through this sensibly? Meron bang kaparaanan? The answer is yes. The scriptures always provide insight into all areas of life and all kinds of experiences. Siyempre, ang ating kalagayan ngayon ay di pangkaraniwan. The situation we are in is very unique in that it affects the great number of people suffering from such limitations all at the same time, all over the world. Yan ang kaibahan nito. Kaya po nga nito hindi bago. Many people in the past and even in the recent present have gone through this and came out victorious. Hindi bago ito. Ang pagiging bago niya at kakaiba ay sabay-sabay na napakaraming mga taong dumaranas nito. Pero sa nagdaang mga panahon, maraming mga tao, kahit na sa mga makabagong panahon, ang dumaan sa mga sitwasyon kung saan nalagay sa maraming mga limitasyon o pagpipigil ang maraming mga bagay sa kanilang mga buhay. The Apostle Paul is a very good example of this, written in the scriptures. Siya ay nagsulat ng napakarami sa mga nakatala sa Bagong Tipan. Isa sa mga sulat niya, yung sulat sa mga taga-Filipos o tinatawag na Philippians, sa kanyang kabuuan ay tinatawag na sulat ng kagalakan. Kasi ang kabuuan nito ay nagpapahayag ng kagalakan ni Apostol Pablo at ang kanyang pagbibigay kalakasan loob sa kanyang mga sinusulatan upang sila'y makatagpo ng kagalakan. Sa araw na ito ay ating susuriin yung unang kabanata lamang nito upang tingnan kung ano yung kanyang pinagdaanan at kung paano ito ay kanyang napagtagumpayan. Bakit? Kasi ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos ay bahagi ng isang grupo ng kanyang sulat na iniakda nung siya ay nakabilanggo
nang dahil sa mga bulaan o mga gawa-gawang mga paratang sa kanya. Ang grupong ito ay binubuo ng sulat niya sa mga taga-Epeso o yung Ephesians, sulat niya sa mga taga-Colosas o yung Colossians, at yung sulat niya kay Philemon. Kasama na nga yung sulat sa mga taga-Filipos. Paul has been in prison when he wrote this letter in 3 different places in no less than 4 years. Makatatlong beses na siyang iba't ibang lugar na inilipat sa kanyang pagkabilanggo sa hindi kukulangin sa 4 na taon. Gayunpaman, siya ay nagsulat ng sulat na ito na punong-puno ng kagalakan at nagbibigay ng pampalakas loob sa kanyang mga sinusulatan upang sila'y makatagpo ng kagalakan. What can we learn from the introductory chapter of this letter to the Philippians so that we can live through these limitations that we have in life? Ito'y binubuo ng 4 na kabanata, kaya hinihimok ko ang bawat isa na sa inyong sariling mga panahon ay basahin yung buong sulat. Pero para sa layunin natin sa araw na ito, ay atin lang susuriin yung unang kabanata nito. To learn to live through life's limitations. So babasahin ko ito sa kanyang pagkakasalin sa English dito sa New International Version. Philippians chapter 1. Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. I thank my God every time I remember you. In all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart. For whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes from Jesus Christ to the glory and praise of God. Now, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Yun yung pahiwatig ng kanyang kinalalagyan. Siya ay nakabilanggo. Because of my chains, most of the brothers in the Lord have been encouraged to speak the word of God more courageously and fearlessly. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this I rejoice. Yes, and I will continue to rejoice. Ayun, patuloy na sinasabi ni Apostle Paul. For I know that through your prayers and the help given by the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or death. Titigil muna ako pansumandali. Dahil pagkatapos ng mahabang panahon na nakabilanggo si Apostol Pablo, siya ngayon ay mahaharap sa isang paglilitis. At wala siyang katiyakan kung siya ay mapapalaya o magtutuloy ito sa pagpapataw sa kanya ng pinakamabigat na parusa, yung parusang kamatayan. Dahil ang gagawa ng paglilitis sa kanya ay mismong ang emperador ng Roma
na kilalang kilala sa pagiging malupit, lalo na sa mga kinamumuhian niya na mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Ang emperador noon ay si Emperador Nero. Sa pagpapatuloy, sa verse 21, ang sabi niya, "For me to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far." And, sabi niya, "But it is more important or necessary for you that I remain in the body. Convinced of this, I know that I will remain, and I will continue with all of you for your progress and joy in the faith, so that through my being with you again, your joy in Christ will overflow on account of me. Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but that you will be saved, and that by God. For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have." Ito ang unang kabanata lamang ng isang napakagandang sulat, ngunit sapat na ating tingnan upang sa ganon malaman natin ang katugunan doon sa ating pinag-iisipan. Meron mang kaparaanan kung paano mapagdaanan natin ang buhay na puno ng limitasyon at tayo ay makapagtagumpay. Today, I am going to speak on this matter, living life through its limitations. At different times and in different places, many people had to live with all sorts of limitations. Hindi ito bago, kasing tanda ito ng kasaysayan ng sangkatauhan na maraming mga tao sa iba't ibang mga dako, iba't ibang lugar at iba't ibang kapanahonan ang dumaraan sa mga tinatawag na limitations. Constraints, if you would like to call them. Ito yung mga nakapagpipigil doon sa pagtupad doon sa mga inaasam-asam at gusto ng maraming mga tao. Some lived with physical disabilities. Yung mga tinatawag nilang PWD o mga people with disabilities. Merong limitasyon yung kayang gawin ng kanilang mga pangangatawan dahil sa mga kapansanan o mga nangyari sa kanila na nakapagbago ng kanilang mga kilos. Some lived with poverty, ang kahirapan, kung saan may limitasyon sa pananalapi at sa mga kasangkapan na nagiging sagabal upang hindi nila matamo ang kanilang mga pinapangarap at inaasam o ang kanilang mga kagustuhan. Some are in incarceration. Sila ay nawalan ng kalayaan, yung mga nakabilanggo, sa anumang kadahilanan, maging ito ay dahil sa kanilang kagagawan o nang dahil sa ito ay dahil sa maling mga paratang kagaya ng dinaranas ni Apostol Pablo. Some were constrained because of their fears. Ang ilan ay nagkakaroon ng limitasyon dahil sa kanilang sariling mga takot. Maaaring lehitimong mga takot, kagaya ng takot sa pag-uusig sa kapanahonan nila Apostol Pablo. Maraming natatakot dahil ang mga kinikilalang mga Kristiyano ay nahaharap sa posibleng pag-uusig sa kanila. Takot sa mga banta sa kanilang mga buhay at sa kanilang mga kabuhayan at maraming mga bagay. Paul was imprisoned unjustly, and he is not even sure whether he will be freed or he will be sentenced with a capital punishment na nagiging parang pangkaraniwan sa mga mananampalataya habang tumatagal ang kapanahunan nung sila ay nabubuhay noon. He will have to face the emperor who hates Christians. Actually, pagkatapos isulat ni Apostol Pablo ang mga sulat na ito na iniakda niya nung siya ay nakabilanggo, siya ay napalaya pa. Ngunit pagkatapos ng ilang mga taon, siya ay inaresto muli at nauwi
sa kanyang kamatayan. He was actually released from prison after writing these letters, Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon. And after a few years, he was rearrested and finally executed. Pero dito, sa ating pagsusuri, ano matututuan natin patungkol sa pagtawid sa buhay na merong mga limitasyon o pagpipigil sa pagdaloy nito tungo doon sa normal na inaasahan ng mga tao? So, dito ititingnan natin ang mga kadahilanan kung bakit si Apostol Pablo ay nakatagpo ng kagalakan sa kabila ng kanyang kalagayan. But we will have to take note of another important thing. Dito sa verse 1 at saka verse 2, babasahin ko muli. Ang sabi dito, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Importanteng malaman muna natin at mapansin na ang sulat na ito ay isinulat para sa mga taong naglagay ng kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas. Ito ay isinulat para sa mga mananampalataya o mga Kristiyano. So, the question is, what do we need as Christians to get through life's limitations? Or we might as well rephrase it to another question, a better way. What do we have that will get us through life's limitations? Because sometimes we forget, so we must be reminded. Just like what Paul is doing here. Ano ang kailangan na ipaalala ni Apostol Pablo? Yung bagay na kailangan nila o sa totoo lang, yung bagay na taglay na nila, kailangan lang ipaalala sa kanila. So, here, we will see kung ano yung nakapagtatawid kay Apostol Pablo. Hindi lang sa sitwasyon ito, sa kabuuan ng kanyang buhay. If we look into the entire life of the Apostle Paul, there is no change in his perspective. At yun ang napakahalaga. What we need is a proper perspective of life in its entirety as a Christian. Ang kailangan natin ay isang wastong pananaw sa buhay, sa kabuuan nito, bilang mga mananampalataya. To see things properly, to focus correctly, to prioritize, and to live well. Ito yung kailangan. A proper perspective of life in its entirety as a Christian. Ano yung sangkap ng proper perspective na ito? What are the elements or ingredients included in this perspective that I'm talking about? Ito yung makikita natin dito sa unang kabanata ng pagsulat ni Apostol Pablo. See, Paul viewed life, including its limitations, as a Christian through God's point of view, through God's eyes, through God's perspective. He adopted God's perspective. And what did he see? Anong mga nakita niya? Ito yung mga importanteng laman noon. Una, the plan and purpose of God. Nakita niya yung layunin at panukala ng Diyos. Pansinin ninyo ang ilang mga talata na babasahin ko muli. Doon sa verse 5, ang sabi niya, in all my prayers for all of you, I always pray with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. Okay. Babasahin ko ngayon yung verse 5 o verse 7. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart, for whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. And then I will read verse 12. Now I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel. And then, verse 27, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come or see you, or
only hear about you in my absence, I know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel. Kung papansinin ninyo, merong isang salita doon na nilalaban nung lahat ng mga binasa kong talata. At yan yung nagpapakita ng sinasabi ko na sangkap noong proper perspective o tamang pananaw sa buhay sa kabuuan bilang mananampalataya. Ano yung salitang yon? The word that you find repeatedly mentioned in those verses is the word gospel. O yung katumbas nito na good news, mabuting balita o ebanghelyo. This is the good news because this is God's plan and purpose. Dito ay nilalahad at binibigyang linaw at ipinapaalala ang panukala at layunin ng Diyos. The good news that God wants to save humanity unto eternal life through Jesus Christ. Nang layunin ng Diyos at kagustuhan ng Diyos ay iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo tungo doon sa buhay na walang hanggan. This reminds us of John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. This is the good news. This is God's plan and purpose. Ito yung pinapanatili ni Pablo na inaalala. This keeps Paul joyful because he shares the gospel with the Philippians. His life is on the right track. He is within God's plan and purpose. Ito yung napakahalagang sangkap ng tamang pananaw sa buhay sa kabila ng limitasyon bilang isang mananampalataya. Napasok tayo doon sa panukala at layunin ng Panginoong Diyos. Ang tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Hesukristo tungo doon sa walang hanggan. Another ingredient or element of this perspective is not only the plan and purpose of God, but the person of Jesus Christ. Yung katauhan ng Panginoong Hesukristo. Dahil kung wala ang Panginoong Hesukristo, wala din yung mabuting balita ng kaligtasan. See, Paul is filled with life. He is brimming with life. Ang ibig sabihin, buhay na buhay siya. Nag-uumapaw sa buhay. Ang maraming mga tao, mayroong mga limitasyon parang walang kabuhay-buhay. Parang walang-wala ang buhay. But Paul is one who is filled with life because he has Jesus Christ. Taglay niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi niya doon sa verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay ay si Kristo. Ang ibig sabihin, ang mabuhay ay para kay Kristo at dahil kay Kristo. At ang mamatay ay pakinabang. After all, it was Jesus who said, I am the way, the truth, and the life. And also, it was Jesus who said, I have come that they may have life and have it to the full or more abundantly. No matter what. Naalala ko yung pagkatala ng pangyayari na ang Panginoong Hesus ay nagyaya sa kanyang mga alagad na tumawid doon sa kabilang ibayo ng Sea of Galilee. Sumakay sila sa isang bangka. At sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag ay dumating ang isang napakalakas na unos na halos lumubog ang bangka. At ito ay pinapasukan ng napakaraming mga tubig. Nililimas ng kanyang mga alagad at ginising. Sabi, Panginoon, hindi ka ba nag-aalala o na tayo ay malulunod? Tayo ay lulubog. At sabi niya, bakit kayo natatakot? Asan ang inyong pananampalataya? At kanyang kinausap yung unos at sabing tumahimik at nagkaroon ng katahimikan. To be in a boat in the middle of the sea, in the midst of a storm, is much better when you are with Christ than having all the amenities in life without Him. Because if that is so, there is no real life.
Ang Panginoong Hesus mismo rin ang nagsabi, anong mapapala ng tao, mapasa kanya man, ang buong mundo mapahamak naman ang kaluluwa nito. So, ito yung pangalawang sangkap noong tamang pananaw ng isang mananampalataya na kahit may limitasyon, nakikita niya ang buhay sa kabuuan. Again, what did Paul see? The plan and purpose of God. It is in the gospel that God wants to save humanity unto eternal life through Jesus Christ. Nakita rin niya ng malinaw the person of Jesus Christ. Ang kadahilanan kung bakit merong kaligtasan ang Panginoong Jesucristo. At kapag taglay ng isang tao, kagaya ni Apostle Paul, ang buhay ay tunay. May katuturan, may kabuluhan, may kahihinatnan. The third thing that is included here, as Paul was writing to the Philippians, aside from the plan and purpose of God, the person of the Lord Jesus Christ, it includes the promise of perfection or completion. Ang pangako ng pagdadala sa atin sa kaganapan o sa kakumpletuhan. In Philippians chapter 1 verse 6, Paul says, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Paul's life, though limited by circumstances at the moment, will be brought to completion. It will be brought to perfection. He will enter God's glory with other believers like the Christians in Philippi. Yun ang sinabi niya dun sa verse 27 at saka verse 28. Sabi niya, whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ. Then whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, contending as one man for the faith of the gospel, without being frightened in any way by those who oppose you. This is a sign to them that they will be destroyed, but you will be saved, and that by God. Itong katiyakan ninyo na kayo ay tunay na maliligtas. May pangako ng kaganapan ng kakumpletuhan. He, together with these Philippian believers, will truly be saved. Remember, yung sabi doon sa Hebrews, chapter 12, verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher or perfecter of our faith. Kung ikaw ay na kay Kristo, siya ang magpapaging kompleto nito. Aside from that, kasama doon sa panukala at layunin ng Diyos, the purpose of God, sa katawan ng Panginoong Jesucristo, the person of Jesus Christ, sa pangako ng kaganapan o kakompletuhan, the promise of perfection, sangkap nitong tamang pananaw na ito, the progress in faith, yung pagunlad at pagsulong sa pananampalataya. The life of Christians like Paul and these Philippian believers, though constrained by limitations, is a dynamic life. Ang buhay ni Apostol Pablo, habang siya ay nakabilanggo, maging itong mga taga-Pilipos, habang sila ay pinalalakas ang loob ni Apostol Pablo, ay isang buhay na punong-puno ng sigla. It's a dynamic life. It is never stagnant. Kapag mayroong mga limitations ang isang tao, para bagang wala ng kahihinatnan. Parang walang pupuntahan. Ang daming mga sagabal. But the Christian life is a life that is always in progress. According to God's power, it is almost limitless in its potential for growth. Sa anong sangkap? Tingnan niyo ang verse 9 hanggang verse 11. Ang sabi ni Apostle Paul, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with fruit of righteousness that comes through Jesus Christ,
to the glory and praise of God. As I've said, by God's power, it is almost limitless in its potential for growth. In love, in understanding, in discernment, in wisdom, in righteousness, in goodness. Itong mga sangkap na ito o elemento ng pananaw ni Apostol Pablo, tamang pananaw, the proper perspective in life, brought much joy, and the limitations that he experienced became more bearable, even seemingly normal. Nang dahil sa tamang pananaw na nilalaman itong mga sangkap na ito, ang buhay ni Apostol Pablo, sa kabila ng limitasyon niya, sa oras na ito, at sa mga ilang kapanahunan pa, ay nakapagdala sa kanya ng malaking kagalakan. At yung mga limitasyon ay para bagang naging magaan. At sa bandang huli ay animoy parang naging normal. Ang sabi niya dun sa verse 29, "For it has been granted to you on behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for Him. Since you are going through the same struggle you saw I had, and now hear that I still have." Ito'y pinagdaanan ko, at pinagdadaanan ko pa, sabi niya. It seems like he's talking about something that seems to be very normal for him. Parang normal na lang ang bagay na ito. Now, with the proper perspective, how then are we going to live our Christian life? Kasi magpapasimula yan dun sa tamang pananaw. Ngayon, kung ikaw ay mayroon ng tamang pananaw, o ikaw ay napaalalahanan dun sa tamang pananaw, ano ngayon ang kaparaanan kung paano ipamumuhay mo yung buhay pananampalataya upang matawid dito at masabi na sa bandang huli, ikaw ay nagtagumpay. It leads us to two important things. First, ito, dalawang importanteng bagay. How then shall we live this life with limitations? We shall live this life with limitations, with patience and perseverance. Ito, ulit. Merong pagtitiyaga at merong pagsusumikap, pagsusubigasi, pagsusumakit. Yan. But what does it mean to live life with patience and perseverance? Una, we participate in Christ's sufferings. Yun ang sinabi doon sa verse 29, nakababasa ko lang. We must accept without bitterness that we will not always be immune or exempted from life's difficulties and limitations. Bumabalik tayo palagi doon. Ang tamang pagtanggap sa katotohanan na ang buhay ay may limitasyon, merong hirap. Pero hindi natin ipamumuhay na merong kapahitan, may galit, may paghinanakit. Life will never run out of limitations to dish out to us. But our God will never run out of goodness to those who trust Him in Christ. Kaya nga, palagi nating inaalala yung Romans 8:28. For we know that in all things, God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. Paul told the Philippians to accept this fact of life. And because of this, they can persevere. Patience produces perseverance. By how? Practicing the privileges given to us. Not only participating in Christ's sufferings, accepting realities that we will never be exempt, that we will have to live with many of life's realities, including limitations, but also by practicing the privileges given to us. Ano yung mga privileges na ito? Prayer. Ito, kaya sa pagbuhat pa lang, ito yung umpisa ni Apostol Pablo, the Apostle Paul. Paul constantly prayed for the Philippians and he sought and appreciated their prayers.
pinaalam niya sa kanila na hindi siya nagsasawa na nananalangin para sa kanila. At alam niya at na-appreciate niya na sila'y nananalangin para sa kanya. Inaasam-asam din niya na magpatuloy sila sa pananalangin para sa kanya. Here, we can understand that prayer takes on two forms. Una, pagpapasalamat or thanksgiving. Kasi doon sa verse 3, sabi niya, I thank my God every time I remember you. Okay? Sabi niya. And the second one is petition o yung paghiling. Ang una ay pagpapasalamat. Ang pangalawa ay ang paghiling. Ang paghahapag ng ating mga kahilingan. Doon sa verse 9, ang sabi niya Apostle Paul, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Dalawang anyo ang panalangin na ginagamit ni Apostol Pablo dito na maaari din nating gamitin. Ang pagdulog sa Diyos na may pagpapasalamat sa mga magaganda at mabubuting bagay na ginagawa niya para sa atin, para sa mga minamahal natin at sa ating mga kapwa. Ang kahilingan o ang paghingi sa Kanya ng mga mabubuti at magagandang mga bagay. There will always be limitations in life. Paul had these limitations. We now have limitations. But prayer can never be limited. Except by choice if you do not want to pray. Kasi ito yung binigay na pribilehyo ng Diyos sa lahat ng mga nananalig sa Kanya. Sa mga inako niya at inari niyang mga anak na sa isang ama ay makakadulog anumang oras na may pagpapasalamat at merong mga kahilingan. Prayer keeps our connection with God and to each other ever strong. Ito ang nagpapatibay at nagpapalakas ng ating kaugnayan sa Diyos at sa ating mga kapwa. Let us always pray with thanksgiving. Dito mismo, sa isang bahagi bago magsara, ang sulat na ito ay ang isa sa mga kinagigiliwan na bahagi ng Biblia. Itong Philippians chapter 4 verse 4 hanggang 6. Ito yung sinasabi dito sa pagtatapos na bahagi ng sulat ni Apostle Paul. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, ito yung kaparaanan kung paano natin ipamumuhay yung buhay galing doon sa tamang pananaw. If we have the proper perspective, this is how we will live our Christian lives despite of the limitations that we have. We shall live it with patience and perseverance. We participate in Christ's sufferings. We accept the reality. And then we practice the privileges given to us. Prayer. And another privilege given to us, although not so many people think of it as a privilege, is proclaiming the gospel. Ang magkaroon tayo ng bahagi doon sa pagpapahayag ng mabuting balita. Yung mabuting balitang tinanggap natin at nararanasan natin ay maaari nating ibahagi sa ating kapwa. This is part of perseverance. It is the effort to participate in advancing the gospel. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang mahalaga sa akin, nakabilanggo man ako o malaya, ay nakakabahagi ako doon sa pagpapahayag o pagsusulong ng mabuting balita. Dahil ito kagustuhan ng Diyos at ito ang magdadala sa lahat ng mga tao na tatanggap sa pinakamabuting kalagayan sa buhay. Kaya nga, ito yung
kanyang sinabi sa kanila na sa kabila ng mayroong nangangaral ng mabuting balita para mapasama ang kanyang kalagayan, ay natutuwa pa rin siya. Ano man ang kadahilanan. Ito yung sinabi niya dito. Sa verse 15, sabi niya, "It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and because of this I rejoice." So this is how we live our lives, in patience and perseverance. What does it mean? We live by participating in Christ's suffering, accepting the reality. We live by practicing the privileges given to us: prayer, thanksgiving, and petition. And we live by proclaiming the good news or the gospel, the one we received and we are now experiencing. Ang sabi ni Apostle Paul doon sa verse 27, we do this by sharing the good news to people and by showing the good news through the lives that we live. Hindi lang yung sinasabi natin sa mga tao ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng bunga ng pananampalataya sa ating mga buhay. Ang sabi niya dito sa verse 27, sabi niya, "Whatever happens, conduct yourselves in a manner worthy of the gospel of Christ." Mamuhay kayo na angkop o tugma doon sa mabuting balita. Anong uri yun ng buhay? Live life in light of the gospel. Live life in righteousness and in goodness. We must not let life's limitations limit our love for God and our love for others. Yun ang diwa. Yun ang bunga ng pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo. Yun yung diwa at bunga ng pagtanggap natin sa mabuting balita. Ang ating pagkakaroon ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa-tao at ang pagunlad nito. Ang mga kapanahonan natin ngayon ay magkakaroon ng patuloy na hamon. We are so limited and we will be limited for a long period of time. But that does not mean that we cannot live life in such a way that it will turn out well, that things will get better. Proper perspective, patience, perseverance. This will get us through life's limitations. Let us view and live life here on earth in light of eternity. Kailangan tingnan natin yung buhay dito sa mundo na panandalian at pansamantala sa liwanag nung walang hanggan. Then we can rejoice. We can find joy because we know that this is only temporary. Kumbaga yung buhay ngayon parang temporary quarantine lang. Makakalabas din tayo dito tungo dun sa malwalhating walang hanggan. Then, when we rejoice, we can live right and well. Makakapamuhay tayo ng tama. How? With uprightness and goodness. Then we can live life to the full. Makakapamuhay tayo ng sagana. Nawa sa pamamagitan nito ay makita natin ang buhay ay hindi natatapos sa mga pinagdaraanan natin ngayon. Marami ang naghihintay pa na mga mabubuti, magagandang mga bagay at karanasan na inihahanda ng Diyos para sa atin. May we be able to live
through all of life's limitations because of our Lord Jesus Christ. Tayo magpasalamat at tayo magbigay ng papuri at pagdakila sa Kanya. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Una po, napakarami na ng mga pakinabang na aming natanggap. Napakarami na ng mga biyaya na ginawad mo sa amin. Maaaring ngayon ay merong pagkaudlot o may pagpipigil. Pero hindi namin nakakalimutan ang mga kabutihan at ang mga kagandang loob na iginawad mo na sa amin, aming Panginoon. Mula nang ikaw ay aming kilalanin, Panginoong Hesus, ay nagkaroon ng katiwasayan, kagalakan, kapayapaan, at katuturan ang aming mga buhay. Nawa hindi mawala sa aming mga pananaw ang mga bagay na ito. May we always have that proper perspective, Lord. May we remember, oh God, that you have a plan and a purpose. And that plan and purpose is working in our lives now. Kami ay pasok doon sa iyong pagliligtas at kami ay makakarating doon sa buhay na walang hanggan. And we have the person of Jesus Christ in us, O Lord. Taglay namin ang Panginoong Jesucristo. Siya yung may akda at siyang magpapangingana. And because of this, we have the promise of perfection or completion. Indeed, we are saved. Indeed, we will be saved unto a glorious eternity. And Lord, we have progress in our faith. Hindi natatapos dito ang mga bagay-bagay. Nagpapatuloy. Merong pagunlad, merong pagsulong. Help us, Lord, to be patient and to persevere. Help us recognize that we are participants in your suffering, O Lord. And if we partake of your suffering, we will partake in your glory as well. And Lord, thank you for the privileges that you have given us. That we have the opportunity, Lord, to come straight to you in prayer, in thanksgiving and in petition, O Lord. And Lord, thank you very much for we can participate in the furtherance of your gospel and your good news. May we become good testimonies of your grace and of your love, O God. Bless us, O Lord, and through us, O Lord, bless other people. This we pray in Jesus Christ's name. Amen. Nanangaro po at pagpalain tayo patuloy at tuloy-tuloy ng ating Panginoon.